Hi, it's me, Victoriano II, and welcome back to my channel. You know what? The time now is past 3 a.m. because I'm waiting for my laundry to finish and it's not yet done. So, naisip ko, gumawa na lang ng video ngayon while waiting for my laundry. Yes, nagla-laundry ako ng madaling araw. Sorry. Anyway, ngayon, gagawa ko ng video about my experience on my first ever online modeling competition, Rain on Top, which was organized by... Sino ka ba yun? Joke lang. Which was organized by Casa de Moda by James Paul. Actually, this competition was held 2 years ago, 2018. So, parang magre-reminisce lang ako ngayon sa video na to. Okay? Yun yung first ever modeling competition, like online competition na sinalihan ko. And prior to that, sumali ako ng runway competition, which was also my first runway competition, a face, arts and fashion, a charity event. So, after kong manalo, after ko sumali doon, sumali ako dito sa online modeling competition, Rain on Top. Kasi yung isa sa mga judges doon sa runway competition na sinalihan ko ay yung organizer ng competition na to. So, naisip ko, why not sumali ako? Kasi baka naman. Yun. And then, actually, the main reason ba't ako sumali kasi for experience talaga. And aside sa experience, gusto ko rin matry. Matry lang. Kasi since nasimulan ko naman yung modeling, why not subukan ko na rin to. Also, at that time, when I decided to join the Rain on Top competition, I was already selected to represent the Filipino community of Taiwan para sa Man of the Philippines pageant noong 2018. So, inisip ko rin na sali na rin ako sa Rain on Top para may ma-learn at saka baka pwede kong ma-apply sa Man of the Philippines 2018. Yun. Which was actually also my first ever national pageant. So, 2018, ang daming first time ko in terms of modeling and pageant. Happy yung 2018. So, baka naman gusto mag-catch up ng 2020. Anyway, yun yung main reason, yun yung mga reasons ko bakit sumali ako sa Rain on Top. Pero gutom na pala ako ngayon at this time of the day. So, habang nagkikwento ako, why not? Kumain na lang din ako. Yay! Yes, may fruits tayo dito pala. Mukbang. May fruits tayo. Guava. Actually, binigay ito ng friends ko dito. Panis na ba? Joke lang. Meron tayong guava, may pear. Yay! Thank you, friends. And also, meron din tayo black tea. So, sa Rain on Top competition, ang daming models na kasali. If I'm not mistaken, nag-umpisa siya 30 models. Nag-umpisa siya 30 models and then may mga models from Taiwan, may mga models from Philippines, India, Malaysia, feeling ko may Bangladesh, I'm not sure, pero yun, hindi lang siya from one country, so iba-iba. At saka kinakabahan ako kasi nga first time ko sumali sa competition na to. At that time, actually, hindi ko in-expect na magtatagal ako sa competition kasi wala akong experience masyado in terms of modeling. I mean, especially photo shoots and everything. If ever meron man, usually with my friends lang. Sila lang kumukuha sa akin ng pictures. And then, usually for fun lang. Inisip ko rin, if ever maligwak ako, okay lang as long as may ma-learn ako. And then feeling ko naman sa ganitong type ng competition, may ma-learn at ma-learn ka somehow. So, win-win pa rin siya for me actually. Parang bonus na lang din na manalo if ever. Pero syempre, we still have that mindset na dapat manalo. I mean, dapat competitive. For the mechanics of the Rain on Top competition, so parang every week magbibigay yung organizers ng iba't ibang themes or iba't ibang challenges. And then, that week, kailangan makapag-photoshoot kami, picture-picture, and then, yun, isasend namin sa organizers yung mga photos namin, and then, pipili sila ng photos, which they think is the best photo, and yun, i-show nila sa mga judges, and then, mag-judge. And then, yun. So, parang every week may ganun. Tapos, if I'm not mistaken, after third week, doon na magsa-start yung elimination, like, may matatanggal na every week after nun. So, for week 1, yung challenge was to have a photo with may effect ng shadow. So, basta, makikita nyo sa mga pictures
na i-show ko mamaya yung ibig kong sabihin. In 3, 2, 1. So, yun yung mga entries nung week 1. And then, kita nyo yung picture ko. Actually, sinap siya sa tabi ng hagdan. So, parang hawakan ng hagdan yung nag-shadow sa akin. And then, nung kinuha yung photo na yan, actually, wala sa plano na magpo-photoshoot ako sa time na yun. And sakto lang, at that time, may kasama akong mga friends na photographers. And then, nag-offer sila na magkuha sa akin ng picture for my week 1 entry sa Rain on Top. Actually, nahiya nga ako kasi sila pa yung nag-offer sa akin. And then, nahiya ako kasi wala naman akong pambayad or something. And then, gusto lang nila kumuha ng picture. So, ayun. So, malaking pasasalamat ko sa mga friends kong photographers na nakasama ko dito sa Rain on Top competition. Makikita niyo yung pangalan ng mga photographers involved at saka actually yung mga hair and makeup, styling, lahat makikita niyo sa description baba. Description sa baba. So, yan. Tingnan niyo lang. So, for week 2 naman, yung challenge was gumawa ng headdress na made of twigs. And then, yun. Picture. And for this challenge, ang hirap kasi, syempre, kukuha ka pa ng mga twigs kung saan-saan at saka gagawa ka pa ng hairstyle. Gagawa ka pa ng headdress mo. And then yun. So, ang effort. Well, may effort at saka dapat creative. So, yun. So, sakto lang, at that week, may photoshoot kami ng mga friends ko. Like, photoshoot lang for fun. Actually, hindi ko pa nga napopost yung pictures na yun na photoshoot na yun. So, I'll post some pictures here. So, sakto lang, since may photoshoot na rin kami, naisip namin, picturean na rin ako for week 2 challenge sa Rain on Top. So, ayun. Ayun ulit, nahiya na naman ako. So, ito, makikita nyo yung entries ng week 2 ng Rain on Top. Tada! So, ayun yung mga pictures natin. So, now, let's go sa Week 3 Challenge. Yung Week 3 Challenge naman, isa to sa mga pinaka-favorite kong challenges. May message siya. Hindi lang siya photoshoot. May message siya na gustong i-convey sa mga viewers. So, sa week na to, kailangan yung pictures ay kami na naka-tissue lang. Tissue. Kami bahala nung gagawin. As in, tissue. In 3. In 3, 2, 1. Yeah! So yun, nakita nyo na yung entries. Pero actually, sa totoo lang, hindi yun yung una kong photo na sinubmit sa organizers. Yung unang set ng photos na sinend ko sa organizers, hindi inaccept kasi hindi sa pangit yung photo. Pero actually, di ko alam bakit. Nakalimutan ko yung reason bakit hindi inaccept ng organizers. Dahil ata sobrang ganda ng photo na matatalo ko yung mga kasama ko. Joke lang! Anyway, ito yung unang photo na sinend ko. Nung sinabi ng organizers na mag-shoot ako ng bago, nag-shoot ako ng bago. Since masunurin akong bata. So, for week 5 naman na challenge, kailangan magsuot kami ng newspaper. Gumawa kami ng attire made of newspaper. At saka yung isa pang challenge na na-encounter ko, hindi nagkakatugma yung sked ko at saka yung sked ng friends kong photographers kasi mahirap kasi yung scheduling kasi first, mga OFW sila. So, iba yung free time nila. And then, ako naman, student ako. Actually, mas flexible yung schedule ko compared sa kanila. Pero, ayun nga, naging busy ako, tapos naging busy din sila. So, hindi nagkatugma. So, yung nangyari is, kinontak ko yung isa kong friend, student din, Pinoy, na dormmate ko rin. And then sabi ko, kung pwede siya na lang yung kumuha ng picture ko. Kasi, in this competition pala, you can use any camera like phone or
professional cameras. Depende sa'yo, basta may picture ka. Yun. So, okay lang maging creative. And then yun. So, yun. Kinontak ko yung friend kong Pinoy. And then, game naman siya. So, kinuha niya yung picture sa rooftop ng dormitory namin. Ginawa na namin yung newspaper dress ko sa rooftop na rin. As in, ganun kabiglaan. And then, may nakita rin kaming plastic chain sa rooftop. Di ko alam bakit may ganun sa rooftop. Pero, nung nakita namin yun, parang naisip namin, pwede namin tong gawing props. So, makikita nyo yung entries in 3, 2, 1. Yeah, yun. Yung week 4 ng Rain on Top. Next is yung week 5. And week 5 is actually isa sa mga pinaka-fun na challenges. Kasi, una, kasama ko yung mga friends ko dito. Fun, parang naglalaro lang kami. Kasi yung challenge mismo ay street photography. Yeah! So, yun. So, naisip namin na for my pictures, parang naglalakad ako sa pedestrian lane and then habang naglalakad sa pedestrian lane. So, yung challenge is parang hintayin namin na mag-go signal sa pedestrian lane na pwede ka na maglakad. And then, isa rin sa mga challenges is kasama ko yung mga taong naglalakad. So, parang weird na magpo-pose ka like... So yun, magpo-post ka and then maglalakad ka and then dapat fierce ka parate. Kasi in this competition pala, kailangan fierce and then yun yung isa pala na mahirap kasi hindi ako mahilig mag-fierce. Alam nyo naman na ako masayahin tao, like parati akong nakasmile and then usually bungis-ngis pa nga ako eh. So ayun, mahirap na kung mag-fierce ako. Pero anyway, yun. So, kailangan fierce ako naglalakad sa pedestrian lane na kasama yung mga tao. Also, mahirap din yun sa photographer. So, naghanap kami ng pedestrian lane na sobrang konti lang yung naglalakad. Pero, makikita mo pa rin yung pedestrian lane. So, ayun, makikita nyo sa pictures na ipopost ko yung results. In 3, 2, 1, yeah! Next challenge, week 6. So, sa week 6 naman, yung theme is kailangan parang rugged look. Tapos yung mga lalaki dapat naka-jeans, and then naka-topless. Pwede ka mag-jacket. Pero kita pa rin yung... Basta parang open pa rin siya. So as someone na hindi naman ganun kaganda yung katawan, parang nakakahiya. So, pero nagawan pa rin ng paraan. So, again, kasama ko dito yung si ToTo, yung photographer, at saka si Jen, yung co-model ko. So, yun. Parang, actually, halos every week nagkakasama na kami for Rain on Top. So, since kasama ko si Jen at saka si ToTo, naghanap kami ng venue. So, syempre, dapat iba yung venue ni Jen, iba yung venue ko. So, si Jen, naghanap kami ng venue at saka yung nahanap namin is parang vulcanizing or something mechanic shop. Tapos dun siya nag-photoshoot. Tapos yun. Ako naman, sa ilalim ng tulay ako nag-photoshoot. Makikita niyo yung pictures in 3, 2, 1. So, yun yung mga pictures. So, after ng challenge na to, week 6 na. No, week 7. Week 7 na. And then, this time, nasa Pinas ako. Kasi nga, sabi ko nga, ako yung magre-represent
Ako yung magre-represent ng Filipino community ng Taiwan sa Man of the Philippines, which is a national pageant. Ayun, pumunta ako sa Pinas for a fashion gala na inorganize ng Man of the Philippines. Magsa-start yung week 7, wala akong photographer, wala akong anything. Challenge ng week 7 was roses. Photo with a rose. Actually, hindi rose, kahit any flower, basta color red. So, parang ilalagay dito sa bibig. Tapos, picture. Funny thing is yun nga, wala akong photographer. So, tinap ko na lang yung roommates ko that time, si Jesoni at saka si Ivan. Both are contestants din ng Man of the Philippines. Tinap ko sila na, kung okay lang sila mag-picture sa akin for my entry sa Rain on Top. And then, pumayag naman sila, luckily. At saka, pero hindi sila actually photographers. And then, sabi ko na lang sa kanila, picturean nyo na lang ako kahit ano, basta may masubmit ako. Kasi, ayun, sayang naman kung pabayaan ko na lang ng hindi lumalaban. Yun, willing naman sila, tulungan ako na mag-take sila ng pictures ko. So, ayun, kumuha sila ng pictures. At saka sakto lang, may nakita kaming red na flower sa backyard. So, yun ang kinuha namin. And then, so yun, makikita niyo kung anong ibig kong sabihin sa next photos na ipopost ko. Nung nakita ko yung entries ng ibang contestants, parang bigla akong nahiya. Kasi ang galing, parang nag-step up sila lahat. Alam niyo na kung sino yung natanggal. Yun, ako yung natanggal that week. So, yung week 8, yung challenge ata nila is mag-take ng picture na yung theme is like, yung parang alter ego nila. So, yun yung sa week 8, parang alter ego something. Since wala na ako nun, wala akong pakialam. Joke lang. Actually, hindi joke. So, ipapakita ko na yung pictures nila in 3, 2, 1, yeah. So, yun yung pictures nila. Wala ako doon. So, okay lang actually. Kasi feeling ko ang hirap nung challenge na yun. At least for me, feeling ko mahirap siya. After nung week 8 actually, nag-start na yung wildcard round. Kasi may wildcard. Tapos nung nasabi na may wildcard, ako parang, may chance pa ulit. Yung first challenge was jump shot. Fun siya, pero ito yung twist. Kasi di ba nasa Pinas ako. So nung nasa Pinas ako, sinulit ko yung stay ko sa Pinas at nakipaglaro ako ng mga friends ko sa UP Volleyball Club ng volleyball. At saka since hayok ako makipaglaro sa kanila, yung nangyari is na-sprain ako. Tapos, yung challenge pa nun ng Rain on Top is jump shot challenge. So, paano yun? Ito yung mga sinend kong pictures sa organizers. So, I still tried my best para mag-jump. I still tried my best mag-jump. Kung mapapansin yung pictures ko, yung mga jump ko, halos lahat, isang paa nakataas, yung isa nasa higher level sa isa. Kasi, yun nga, may sprain ako, so hindi pwede sabay mag-landing yung mga paa ko. So, ayun. Nagawan ko naman siya ng paraan. At saka, yung photographer ko dito actually is my friend, si John. Kasi, nagpipicture-picture din siya. Pero, yung twist is actually more on landscape yung mga pinipicture niya. So, hindi siya actually sanay ng portrait. Pero ako, nakiusap ako like, John, sige na please. Yan, pumayag naman siya. Kasi friends. Happy naman actually si John kasi parang happy din siya sa results ng pictures. So, ipapakita ko sa inyo yung pictures sa wildcard round na to. Natanggap ako for the next round ng wildcard edition and then ito yung pinakamahirap na challenge at all kasi kailangan gayahin namin yung mga African gods na naka-assign sa amin. Yung kokopyahin namin, hindi siya ganun kadali lang. Okay, ipapakita ko na lang yung picture para malaman nyo gaano kahirap. In 3, 2, 1. Yun yung wildcard entries.
And dalawa lang matatanggap doon at saka dalawa yung ma-eliminate. And luckily, isa ako sa mga dalawa natanggap. And kasama na ako sa Ultimate 5 contender. Yeah! Akalain mo, nakasama pa ako sa top 5 and then, ang saya. Iba yung ibang feeling. Ayun, kung sino man yung pasok sa top 5, parang automatic na ambassadors na sila ng Casa de Moda. So, ayun. Kaya ako naging ambassador ng Casa de Moda dahil sa Reign on Top. And buti na lang, natanggap ako sa top 5 kasi ang laki ng naitulong sa akin ang pagiging ambassador sa Casa de Moda. So, for the final round, may 3 challenges. 5 na lang kami, pero may 3 challenges. Yung una is, gumawa kami ng video ad na nagpo-promote ng competition. Yun yung video na makikita niyo before this na nasa YouTube channel ko. So, watch out. Lalagay ko yung description link below. So, panoorin nyo na. Okay? And yun, yung mahirap sa video challenge kasi walang mag-video sa akin dito. So, yung naisip ko, i-video na lang ako ng friend kong Vietnamese. Tapos yun, may video na kami. Pero yung problem is, wala rin namang mag-edit kasi hindi niya alam paano mag-edit. So, yung naisip kong pwede mag-edit ay yung friend kong nasa Japan ngayon. Kasi before, nung nasa Pinas pa kami, ang hiling niya gumawa ng mga travel videos. So, ayun, siya yung nag-edit. Pero, yun, yung mga videos na kinuha namin dito, hindi naman pang pro talaga kasi kami lang din kumuha ng videos dito. So, ayun. I mean, yung ma-edit lang ni Evan is based lang sa videos, yung quality ng videos na binigay namin sa kanya. Pero, super thankful pa rin ako kasi pumayag siyang gumawa ng video. Yeah! Yung second challenge is for lookbook. Lookbook. Ano ba yung lookbook? So, yung lookbook is a collection of photographs compiled para ma-show off yung models or yung photographers or yung clothing line. Yun, parang ganun. So, yun, yung lookbook dito sa challenge na to is dapat na ipakita namin yung style namin winter, spring, summer, and fall na season. So, ayun. Since hindi ako masyadong fashion na tao, as in, yung styling ko, hindi naman ganun ka ganda. Nagpatulong ako sa friend ko na maraming clothes. Chen. Yeah! So, parang siya yung naging wardrobe ko that time. Yung last challenge is magazine cover na challenge siya. So, yun yung nire-require. Parang photo na bright colors for magazine cover. So, makikita niyo yung pictures in 3, 2, 1. So, basically, yun yung mga challenges nung Reign on Top. And then, after nun, may nanalo na. And nanalo si... At the end of the competition, I placed 4th. Or 3rd runner-up. 4th place. 3rd runner-up. So, sobrang laking bagay na yun para sa akin. Kasi it boosted my confidence. Tapos, malaki yung opportunity actually na inopen dahil sa competition na sa akin. And then, yun. Forever grateful ako sa competition. Forever grateful ako sa Casa de Moda, sa Reign on Top. Actually, sa mga set cards ko, halos lahat ng pictures ay... Halos lahat? Or actually, feeling ko lahat ng pictures ko sa set card ay from Reign on Top competition. Yan lang. So, ano yung favorite photos nyo? And baka may gusto kayong photos na mga pinost ko. Sabihin nyo naman sa akin. Ilagay nyo sa comment section. At saka i-type nyo, ay gusto kong photo na to. Or kung gusto nyo, kung sino yung gusto nyong model, baka gusto nyo silang i-chat. Bugaw. Anyway, ayun. So, gusto ko lang din sabihin sa lahat na gusto maging model na try lang. Kung may opportunity actually na mag-knock sa inyo, go lang ng go. Ito yun kasi nangyari sa 2018 ko. So, parang pakapalan lang ng mukha, like, go lang ako ng go. Say lang ako ng yes, okay, yes. So, hanggang napunta ko doon sa situation na yun. And then, happy siya. So, grab lang yung ng opportunity kung merong opportunity and then, yun. Pakapalan lang talaga ng mukha. Like what happened to me. So, if umabot kayo sa part na to ng video ko, thank you sa pakikinig kasi feeling ko ang haba-haba na ng video na to. And, so yun, kukunin ko na yung laundry ko. Anyway, thank you for watching my video. And, oh wait! Gusto ko pala mag-shoutout kay na Sir Celso Varon, kay Prince Salvalion, at saka kay Rico Mendez. Thank you for watching my videos. Ayan. Again, thank you for watching my videos. Bye-bye!